your time, your talents, your profession, your job, your family, your ministry. You are a vessel God can use. You are a vessel of clay. God created us to bring glory to Himself, not to ourselves. Wow! What a remarkable woman! What a remarkable Christian! Binago na. Binago na ng Panginoon. Iba ka na. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. You are not an ordinary people. You are not an ordinary Christian. Binago ka na ng ating Panginoon Jesus. Talapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! 2 Timothy 2:20 says, but in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, hallelujah, but also of wood and of earth, some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from those, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared for every good work. Wow! A vessel worthy of honor. Isang sisidlan na karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, ang requirement ng mundo? Bago ka tanggapin sa trabaho, kailangan may natapos ka. Kailangan maganda ka. Tingnan mo yung katabi mo kung mas maganda sa'yo. Ang mundo, ang requirement, perfect. Kaaya-aya, maganda, makinis, matalino, may pera. Yan ang mundo. Perfect ang hinahanap. Tapos na, nakagraduate ka na, may diploma ka na, pero dahil iba kulay mo, hindi ka nakapasa. Amen? Ang pamantayan ng mundo ay iba sa pamantayan ng ating Panginoon Jesus. Sa mundo, ang requirement maganda, matalino, may pera, may aral. Pero makinig kayo, God uses imperfect vessel. Sa Panginoon ang requirement, mahal mo ba ang Panginoon? Mahal mo ba ang ministry? Mahal mo ba siya? Yan ang requirement ng Panginoon. Mga kapatid, nabasa ko yung kintsugi. It is a Japanese art form of repairing broken pottery with gold, emphasizing that broken objects can be even more beautiful and valuable through the process of repair. It literally means golden joinery or golden repair. Yan po yung pinahanap ko sa ating media team. Thank you sa ating media team. Sabi ko yung pottery na may basag, na instead na itatapon, sa hapon ang ginagawa nila, nire-repair ito, pinagdidikit at ginagamitan ng ginto. Wow! Sabi natin lahat, wow! Alam niyo ba mga kapatid, ito ay simbolo ng repair ng Diyos sa mga buhay natin. Sino ba ako? Kayo ba'y karapat-dapat na magsasabing, ako'y karapat-dapat na piliin ng Diyos? Sino ba kami? Sino ba kami mga Bible teacher, asawa ng pastor? Karapat-dapat ba kami? Pero alam niyo ba, pinaging-dapat lang tayong lahat ng ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Pinaging-dapat lang. Huwag tayong magmalaki sa ating mga sarili at sasabihin natin, karapat-dapat ako. May pera ako. Maganda ang mga damit ko. Ngayon na lang yung maganda nating damit. Ngayon na lang na may pera ang ating mga bulsa. Hindi lang tayo nagpapahalata. Dahil baka mangutan yung mga kasama natin. Pero alam niyo ba mga kapatid, we are all unworthy. Hindi tayo karapat-dapat. But we have to embrace this imperfection. Because in Kintsugi, it's not about hiding the breaks. It's about celebrating them and incorporating them into the objects of history and aesthetics. Pag makikita nyo, hindi pala dapat itapon
vase na nabasag, pwede pala siyang ma-repair. Pwede pala siyang mapaganda. God will use me. God will use you according to His plan. Kahit hindi ka karapat-dapat, papagindapatin ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! No to perfect beauty, no to perfect person, no to perfect individual. God is calling imperfect mother to serve for His purpose. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Rahab was a prostitute, a woman who lived a morally bankrupt life in a morally bankrupt culture. But she played a pivotal role in helping the Israelites take the promised land. Prostitute. Maruming babae, pero ginamit ng Panginoon sa napakagandang layunin upang iligtas ang mga Israelitas. Hannah, a barren housewife, to be the mother of Samuel, one of the greatest prophets of the Old Testament. Si Hannah, hindi nagkakaanak, pero binigyan ng regalo ng Panginoon. Ito ay isang pagpapala, pinuksan ng Panginoon ang kanyang womb. At siya'y pinagpala ng anak. Palakpakan natin ang Panginoon. Esther, a slave girl, married to a Gentile to save God's people for an impending massacre. Hallelujah! Remember, women were not held in high esteem in those days, and marriage to Gentiles was strongly condemned. But remember, God put His attention to Esther. Mary, an unmarried, poor, peasant woman, peasant girl, to be the mother of Jesus, an ordinary woman just like you and me, to fulfill the prophecy. Palakpakan natin ang Panginoon. Only God can do, like getting the job done. Three perfect people, their eyes turn heavenward. Lahat tayo, hindi karapat-dapat, pero pinagindapat ng Panginoon upang magamit sa kanyang gawain. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! It's not about me. It's not about you. It's about the God factor. Nais ko sa inyong sabihin, wala sa ating galing, wala sa ating alam, wala sa ating anointing, wala sa ating mga pera, wala sa ating mga ari-arian, but dahil sa Diyos. We are here today because we are serving the one true God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! 2 Chronicles 16:9, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. This must be our motto. God confidence, God factor. It is trust in God's ability to work through you, to shape people and circumstances. When you have a God factor, you can forget about your own strengths and weaknesses, knowing that God can get the job done through you. God can make the job done through me, through you. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Ang laki ng kapangyarihan ng prayer mula nang natuto tayong mag-pray. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi ko sa Visayas, ang sabi ko sa kanila, mga kapatid, panahon na, mga nanay, na bumalik tayo sa ating prayer life. Bumalik tayo sa ating katapatan sa Panginoon. Let's pray for our pastors. Mga kapatid, hindi lang tayo ang nagkakasakit ng miyembro. Nagkakasakit na rin ang ating mga pastor. Let's pray for our pastors. Let's pray for our pastors' wives. Let's pray for the pastor's family. Bakit? We are in the last days. Tayo ang gagamitin upang ipag-pray ang gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon.